po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today is ano ang spiritual na pakikipaglaban. At mayroon tayong concept na principalities of and power. Principalities and power refers to ranks of demonic forces operating in spiritual realms, as seen in pages like Ephesians 2:6 chapter 12 and Colossians chapter 2 verse 15. These terms describe the organized heresy of evil opposing God's kingdom. These forces are understood not equal to God, but the created begins under His sovereign rule. Even in the revelation, Christ's victory is across this main this power, and through union with Christ, believers share in His triumph while they wage war against the saints. Their defense is certain, and believers stands firm by grace through faith, a cloth in the armor of God. At ngayon naman po, share ko naman po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Pero bago po yun, makikita po pala natin ito sa Ephesians chapter 6 verse 12. For me, we do not wrestle against the flesh and blood, but against the rulers, against the authority, against the cosmic power over his present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Sa Tagalog po, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kung hindi laban sa mga pinuno, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na naghahari sa sanlibutan, sa kadilimang ito, laban sa ukmong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. At ngayon naman po, share ko na po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Sisimulan po natin sa teaching. First teaching po, Jesus wages war against demonic forces. So, si Jesus po pala, against po pala siya dun sa mga pakikipaglaban sa mga demons ng sapilitan. Syempre kasi, kung sapilitan mo silang kakalabanin, alam natin na may mga possibilities na pwedeng mangyari na pwedeng makakasama sa'yo. Ngayon naman, sa second teaching natin, demonic forces will not give up without a fight. So, yung mga demonic pala na pilit na lumalaban, hindi pala sila magi-give up unless makikipaglaban yung Panginoon. Alam naman natin na kapag nilabanan sila ng Panginoon, ang Panginoon ang mananalo. So, wala silang hindi katanggap-tanggap or wala namang dapat naipaglaban sila. Ngayon naman sa third teaching na tayo, God provides armor for offense and defense. So, yung Panginoon Kristo po pala, nag-provide po pala siya ng mga taong lalaban at didepensa para sa Kanya. Syempre, at tayo yung mga tinatawag na soldier of Christ, tayo yung mga lumalaban sa mga demonic. At ngayon naman, dako na tayo sa ating application. First application, participate and never forget that we are in a battle. So, tayo pala, nakipag-participate din tayo na lumalaban tayo. At hindi natin kailangan kalimutan na tayo ay nasa laban ng buhay natin, hindi man araw-araw. But then, kailangan natin tandaan na tayo ay lumalaban. Ngayon naman sa second application, put on the full armor of God to fight and defend. So, dapat palagi tayong handa sa pakikipaglaban para sa ating Panginoon. Ngayon naman sa third application, pray relentlessly for God's advancing army. So, ipagdasal natin palagi yung mga army ng Panginoon upang sa ganun, bigyan pa sila ng lakas na makipaglaban sa mga kalaban. Ngayon naman, dadako na tayo sa ating last part, which is yung discussion. Are you participating in our Lord's battle by advancing a gospel of the kingdom? Ako, oo, nakikipag-participate ako sa laban ng Panginoon na sa kahit maliit na bagay or napakalaki bang bagay na ilingkod o
ipaalam sa ibang tao yung kapangyarihan ng Panginoon. At syempre yung salita ng Panginoon. Isa na yun sa katunayan na lumalaban ako para sa Kanya. Ngayon naman sa ating alternative question, what have you learned from this devotion? Ang natutunan ko po sa devotion natin na ngayon na kahit maliit na bagay, kailangan natin ipaglaban at ipagtanggol yung Panginoon. Ngayon naman sa ating second alternative question, how can you practically apply our devotion? So, may apply ko po sarili ko sa devotion. Ito na hindi kailangan natin maging easy sa lahat ng bagay kasi nga lumalaban tayo kasama ng Panginoon. So, kailangan lahat ng bagay pag-iisipan natin. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.